Sa mga nakaraang conferences, parang nakita natin yung Hinebra mag-struggle sa identity nila. Kung triangle team pa ba sila or talagang i-embrace na nila yung pace and space era nila with the collection of players na meron sila before and ngayon, di ba? Magandang araw mga kabarangay. And itong game na to against Terra Firma Jeep, isa sa maraming games so far this conference kung saan naging weapon talaga ng Hinebra ang kanilang pace and 3-point shooting. So itong game na to natapos siya sa score na 111 to 103. Final score dikit pero most of the game tambak talaga to. Dinominate talaga ng Hinebra ang Terra Firma Jeep and yung numbers nila yun mismo yung magpapatunay nun kasi this game Hinebra had 31 assists, shot 48.4% from the field and shot 18 out of 40 sa 3 points. And everything looked easy. Nung fourth quarter, bumaba na yung lamang kasi basically bench players na yung ginamit. Pero from first quarter hanggang third quarter, sobrang ganda ng flow ng opensa ng Hinebra. And it's mostly because of them executing it a little bit different sa kung ano yung nakasanayan. Right now, triangle pa rin naman. Pero iba na kasi kung paano natatapos yung play. Kumbaga they start off as triangle pero nag-iba yung napupuntahan. Pag-usapan natin yun later. And in terms of production, Brownlee had 28, very efficient, 11 out of 15. Grabe. And then si RJ Barrientos naman 17.6 out of 14, had 5 assists. And yung 17 ni RJ looked easy eh. Diba, hindi ko maintindihan kung bakit ganun pero everything looks easy for RJ right now. Ito yung sinasabi ng mga analyst, mga experts sa TV na parang bumabagal na yung laro para sa kanya. And ito mismo yon. Watching RJ Barrientos, parang lahat ng ginagawa niya ganun pa rin naman pero parang mas composed and mas within control. And then another solid game for Stephen Holt who had 17 points. Ang ganda ng shot selection ni Stephen Holt as of late. Na-mention ni Tim Cone sa post-game interview na it's easier kasi rin for Stephen Holt to pick his spots and shots kapag merong Justin Brownlee kasi yung pressure wala na sa kanya to create. And in my opinion, ganitong version ni Stephen Holt yung gusto ko talaga. Diba? Just keep letting RJ Barrientos and Scottie Thompson run the show. Tapos si Holt focus on being a 3-and-D guy who can occasionally make plays with the ball kapag napunta sa kanya. And ang wish ko lang naman kasi talaga ever since with Stephen Holt is to be aggressive. Kapag may look, take it, diba? And if wala, be confident enough to create a little bit with the ball. Ang nagiging problema kasi nung mga nakaraan, parang nagsha-shy away siya from the opportunity. Pero right now, this is the version of Stephen Holt na talagang if this continues, ang laking bagay nito for Hinebra moving forward. Kung gusto niya talaga lang mag-compete. Kasi with RJ bringing his game to another level, Scottie Thompson, you know, usual Scottie Thompson things. Si Justin Brownlee naman, the usual Justin Brownlee numbers, and solid pa rin yung bench ng Hinebra. If si Stephen Holt magiging ganitong ka-aggressive, yung hindi naman sobrang aggressive, yung at least factor siya, and still playing great defense sa perimeter, very deadly. And I feel overall na parang nahanap na ng Hinebra yung balance between playing within Tim Cone's philosophies and knowing how to play with pace, space, and still with the pass. Ayun na nga, 18 out of 14 sila sa tres sa game na to, but they also had 44 points in the paint din naman. And they had 31 bench points. Though yung fast break points 4, pero the way they executed their offense, mabilis. Yun naman yung pace eh. And I feel for Hinebra, the way they play, they emphasize yung concept of outside in and inside out. Tignan nyo sa play na to kung gano'ng kaluwag yung spacing. Makikita natin dito, initially, parang akala mo magsaset sila ng triangle. Pero hindi. They will set a 5-out dribble handoff, parang zoom offense na magiging parang high ball screen for RJ Barrientos and Stephen Holt dito na nag-force ng switch atakiin si JM Bravo and basket yon. Kasi, let's just say, okay, kung si Stephen Holt dito sa play na to, nakuha niya rito sa may high post yung bola, and RJ decides to set a pin down for Justin Brownlee. This is essentially a zoom action na makikita natin later. Pero dito, since guard to guard, nag-switch yung defense, nakakita ng advantage si RJ, kinuha niya na. Pero later, we will talk about the zoom action. Na kung matagal na kayo nanonood ng channel, even sa previous channel, ito yung offense ng Hinebra nung panahon ni Christian Hardinger. Yung Bay Area version ng Hinebra, sobrang ini-spam nila yung zoom action na yun kasi they had the personnel to run that kind of offense. Ang dami nilang wings nun eh. Maya, Malonzo, Brownlee. Anyway, dito, this is triangle, pinch post for Brownlee, isolation. Pero, kung makikita natin dito, this is a half-court set. Pero,
Ito yung tinatawag natin na inside, then kick out kasi nag-collapse, inside out, and then kick out, extra pass to Scottie Thompson for 3. Kumbaga, yes, they're setting up Brownlee for a paint touch, pero kapag nag-collapse ang defense, hindi na sila takot i-kick out and to look for the 3-point shot. It is encouraged. And then dito naman, transition. Failed transition attack to for Ginebra, pero after nilang mag-settle, makikita natin, they immediately spaced the floor. Again, inside, out, and then spacing, 5-out pick and roll for Jeremiah Gray. Ang nag-set ay si Isaac Go. So now, dahil tingnan nyo yung spacing, halos lahat nasa labas. Nasa labas si Brownlee, nasa deep corner si Scottie, nasa corner 3-pointer area si Troy Rosario, and si Isaac Go nag-set ng pick. Maya Gray, a shooter. So kumbaga, essentially 5-out for Ginebra. So may space for Maya to attack. Bihira lang natin makita si Maya umattack off the dribble. And nangyayari yun ngayon because of their spacing. Dito naman, start of possession, parang naka-triangle. Diba? Yes, naka-triangle talaga yon. Pero after ng pass to the top and then yung pinch post nila naging spread, magpa-flow to into a 5-out pick and roll between Justin Brownlee and Norbert Torres. Again, look at the spacing. 5 players nasa labas. Sobrang luwag. Makikita natin dito, switch ngayon si Umali kay Justin Brownlee. Brownlee will attack inside, out to Ku, drive, outside, in, and then inside, out ulit to Justin Brownlee. Again dito, half court. Pero instead of triangle, makikita natin, ayan na. High post kay Japet, and then Stephen Holt will cut through and set a pin down for Scottie Thompson. Ito na yung zoom action. So may dalawang option dito si Scottie after ng pick dito ni Stephen Holt. It's either Scottie will approach the ball for a dribble handoff, or Scottie will come and curl dito to reject the handoff. So ang magiging mangyayari doon kapag nireject ni Scottie at pumunta siya sa kabila, magiging 2-man game between Holt and Japet Aguilar. So yun yung options mo sa zoom action. Pwede rin naman magsiset dito si Holt na Scottie will fake the approach, pero boom, pupunta siya rito sa baseline. And diba, yun yung mga maaalala nating plays kung saan lumabas yung playmaking ni Sistan sa high post. And tinatakbo na ulit nila kasi meron silang personnel na gawin ulit yon right now. And doon na lumalabas yung mga laro ni Stephen Holt, ni RJ, even Scottie. And perfecto sa ganitong klaseng buo ng team for Ginebra. Dito, triangle, blind pig, pressure release, Brownlee kay RJ, again, drive and kick, inside to out, Stephen Holt spotting up sa corner, another 3-pointer. Finally naman dito, triangle naman nagsimula yung offense. Ayan, makikita natin, triangle. Yung usual triangle nila. And then pass to the top dito kay Estil. Si Scottie magpa-flash sa pinch post. This is the usual triangle, di ba? Ito yung usual triangle na sanay tayong makita. Pero, instead na pinch post, Scottie nag-flash or nag-pop out sa wing. And now, aangat si Isaac Go for another zoom action. This time, nag-cut through si Estil, umangat si Scottie, na-reject ni Scottie yung approach. Now, atake sa baseline, defense collapses, kick out to Troy, spray to Jeremiah Gray who attacked the aggressive closeout. And now si Jeyo Chu had to close out Jeremiah Gray, leaving Troy Rosario wide open sa 45 cut. And then si JM Bravo ngayon, ang dilemma niya, pipili siya anong i-cover ko, yung cut ba ni Troy or si Sonny Estil. And Jeremiah Gray made the extra pass to Troy Rosario, wide open. And again, Jeremiah Gray, off the dribble, playmaking. We never see yung mga ganong klaseng plays from Jeremiah Gray. Pero ngayon, nakikita na ulit natin kasi ang ganda ng spacing and the play that they're running really brings out the best out of their, guards and wings in terms of creation. So, good sign for Ginebra. Pag nagpatuloy ito, I hope, diba, they find the balance pagdating ng playoffs in running other offense na mas priority umiscore sa paint and this kind of play. Fusing it together para mas balanse at hindi sila parang nagko-code switch in the middle of the series. Kasi this is very promising stuff from them. And mas lalo lumalabas yung laro ng players na kung anong meron sila, like a Holt, Barrientos, Scottie, and off the bench, Ralph Ku, Jeremiah Gray, even Isaac Go. Mas fit yung ganitong klaseng opensa for them and lumalabas yung laro ng mga players.